Halos 2 buwan na po itong ating lipat tanim. Isang buwan po lang po siya nailipat, pero kasama yung pagpupunla na isang buwan. So halos 2 buwan na po itong ating palay sa ngayon. Ito po yung hybrid, at dyan sa kabila yung 222. Nag-spray po tayo dito ng pinale para puksain yung mga damo. Hindi man lahat namatay kagaya nito, pero na-paralyze po yung mga damong yan. Kaya hindi po sila lumaki dahil nasaktan po sila sa pag-spray po natin ng pinale. 2 times na rin po tayong nag-spray dito ng anaa na may kasamang Epsom salt para so makita nyo, green na green po siya. At gagawin po natin dito na weekly mag-spray po tayo ng anaa para lumaki siya, at talagang kainin niya yung mga abonong nilagay natin. 2 times na rin po tayo ditong nag-abono. Dinoble po natin kasi may mga parte na hindi masyadong natamaan. Kaya makita nyo, halos green na po siya ngayon. At talagang umaarangkada siya sa paglaki. Ang susunod natin dito na i-spray ay yung anaa na may kasamang power grower combo. Always po tayong gumagamit ng silhouette para makapit, lalo ngayong umuulan. Kahit na medyo tikatik ay nag-spray tayo, okay lang po kasi kapit na kapit po yung gamot or yung foliar o anumang ilalagay natin. Kapit na kapit po siya dahil mayroon siyang kasamang silhouette. Nilalagyan din po natin ito ng humus ngayon. Dahil hindi tayo nakapaglagay ng organic fertilizer, naglalagay po tayo ng humus para soil conditioning. Dahil itong darating na November, magtatanim ulit tayo ng mais. Plano ko na lagyan ulit ito ng yung plant mate na organic fertilizer para mas maganda yung lupa. At ang target ko na lagpasan ulit yung aking nakuha nung nakaraan, na dito sa sa kalahating hektarya nakakuha lang tayo ng dry na sobrang siguro kulang-kulang na 7 tons yung nakuha natin dito sa kalahating hektarya na dry na mais. Ang presyo nun mahigit 1940 yata sa pagkakaalam ko lang sa tanda ko. Kaya patuloy tayong susubok at gagawin natin na maabot yung ating target. Sa palay, hindi ko muna masabi kung yung target ko dito, pero titignan ko muna kung ano o ilan yung maha-harvest ko this coming harvesting time. Then sa ulit ako magse-set ng target para ibibit ko yung aking anihin, kasi medyo huminto tayo sa pagpapalay. Kaya ngayon parang nag grade 1 ulit tayo. Dito ko ibabase yung next target ko, kung ilang kaban yung o ilang kilos o tons yung aking target. So far naman itong ating palay ngayon maganda. Talagang umaarangkada po siya. Hindi ko may mga damo pero hindi ko problema. Naungusan na po siya ng palay. Talagang nakabuelo na po yung ating palay. So titingnan nyo, makapal na po. At may mga damo sa ilalim, pero hindi niya po yan kaya pag lumaki. Lalo na't inabunuhan natin at halos every week tayong nag-spray ng anaa. Itong susunod nga, anaa at power grower combo para mas mabilis yung kanyang arangkada. So kung mayroon kayong mga tanong tungkol sa pagtatanim ng palay, tungkol sa pag-aabono, magtanong po kayo para matulungan natin kayo. At kayo din umani ng malaki. Dumami ang iyong kita. Maganda po yung weather ngayon. Kami na nahuli na nagtanim, medyo mas magaganda yung mga palay natin kaysa yung mga nauna. Kawawa yung mga nauna kasi nahirapan sila sa lalo na yung mga nasa upland. Nahirapan sila dahil walang tubig. Ngayon na marami ng tubig, kahit medyo hindi na umulan itong mga sumunod na buwan, pero kailangan pa rin dahil tubig kasi ang buhay ng ang dumidepende sa tubig itong palay, kaya dapat may tubig. So swerte ko nga nung last akong nagpatubig, pagkatapos noon tuloy-tuloy na yung
ulan. So napakaganda, napakaberde ng ating palay. Napakakapal po niya. So imagine, ito yung hybrid oh. Napakakapal po. Ang dami niyang suhi. Ayan. Oh. Ito yung Severe. Hindi ko lang alam kung baka dumapa ito pag may malalakas na hangin. Yung triple to talagang yan, maasahan na hindi yan dadapa. Po yan. Talagang matibay po yan. Pero itong itong hybrid, hindi ko alam kung hanggang saan yung kaya nito pagdating sa malalakas na hangin at ulan. So hanggang dito muna yung ating i-share sa inyo. Lagi po kayong tumutok sa ating mga video kung gusto nyong matuto, mas marami kayong matutunan. Tayo po ay matagal ng farmer. In fact, hindi lang tayo basta na farmer. Kasali po tayo sa Global Farmer Network na mas maraming mga kilalang farmer, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Connected po tayo. So yung video nating iba, mayroon na rin tayong ina-upload sa channel na Global Farming. Kung gusto niyo makita doon, English nga lang. So yung mga nagre-request na may mga video tayo na yung ilan ay English, ginawa po natin yun kasi marami tayong mga nanonood na hindi nakakaintindi ng Tagalog, kaya ginawa natin po siyang English. So manood pa rin kayo kahit English yung ginagamit nating language, matututo din po kayo. So maraming salamat sa inyong panonood. Bumalik po kayo. God bless po.